At tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo na mapag-usapan at ma-discuss ang inyong parsya, ang inyong Torah, parsya Toldot. Panginoon, nawa ipagpalain ninyo ang inyong salita na ito po ay makarating sa mga pusong nagsasaliksik ng inyong katotohanan at naghahanap ng inyong daan upang sila po ay makasunod sa inyong mga kautusan. Panginoon, ay binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay Parsha Toldot, ano? Genesis chapter 25 verse 19 hanggang chapter 28 verse 9, ano? So ito yung mga henerasyon ni Isaac, no? So dito ang topic dito ay patungkol sa uh, yung istorya ni Isaac na anak ni Abraham at na kung saan ay siya ay humingi ng nanalangin sa Panginoon para sa kanyang asawa kasi siya ay hindi magkaanak for 20 years, Sister Deb, no? 20 years. Tapos si Rebecca ay nagkaroon ng dalawang anak dahil sa sinagot ng Panginoon ng panalangin ni Isaac at takambal naman ang binigay sa kanya, si Esau saka si Jacob, no? At dito sa parsya rin na ito, dito yung makikita natin yung kwento na kung saan ay ibinenta ni Esau ang kanyang birthright uh, para sa bowl of soup lang, ano? Sa stew, no? Tapos dito rin ay nangyari rin yung kay Rebecca katulad nung kay Sarah na kung saan ay um, uh, nagkaka-interest ang si King Abimelech sa kay Rebecca kasi napakaganda rin niya katulad din ni Sarah, no? Pero hindi pinayagan ito dahil sa gawa na rin ng Panginoon, nakita sila na sila ay naglalambingan. So pinagalitan sila, dapat hindi nyo ginawa yan, mamaya may magka-interest. So mapapahama kami, sabi niya, no? Tapos dito din ay iplinano na i-bless ni Isaac ang kanyang panganay na anak na si Esau, pero ito ay uh, ginawa ng paraan ni Rebecca para mapunta ito kay Jacob, no? At dito ay pinagbantaan ni Esau na patayin si Jacob, kaya si Jacob ay pumunta sa Haran, no? So yan yung pinakabuod ng ating topic, Sister Deb, no? So dito ito ay napaka-controversial na topic, Sister Deb, no? Pero bago tayo pumunta doon sa kontrobersya, unahin muna natin itong si Isaac, ano, saka si Isaac saka si Sarah. Si Isaac saka si Rebecca ay walang anak. So alam natin sa Genesis nakalagay doon na nag-asawa si Isaac ng 40 years old. So ngayon, kung matatandaan natin yung last parsha ay 37 years old si Isaac nung siya ay inoffer ni Abraham. Tapos pagkatapos noon, siya ay hinanapan ni Abraham ng asawa. At that time, 37 years old pa lang si Isaac. So tapos si Rebecca ay bata pa. So around 15, 16 years old, no? So hindi kaagad nila kinonsumate yung ang kanilang marriage, kundi nag-antay pa ng another 3 years bago ito na-consummate. Nung pinalaki muna ng konti si Rebecca, no? Ngayon, alam natin na si Abraham ay 100 years old nung pinanganak si Isaac. So at this time na nag-asawa si Isaac ay 140 years old si Abraham. Okay? So 140 years old. Si Abraham ay namatay ng 175. So dito sa parsya na to, tahimik na kay Abraham.
Pero buhay pa po siya, hindi pa siya patay, no? Hindi pa siya namatay. Ngayon, dagdagan natin ng 20 years, na 20 years na hindi na kaanak si Isaac si Rebecca, ay si Abraham ay 160 years old at that time, no? Kaya nung namatay po si Abraham, si Esau at si Jacob ay 15 years old. Magkakasama sila sa isang bahay, no? Hindi naman po lumayo si Abraham, hindi rin naman lumayo si Isaac. Magkakasama sila sa clan nila, no? Kasi magkakadikit talaga sila. So, ang ibig po sabihin nito, si Abraham ay may parte sa buhay ni Jacob at ni Esau. Pero dito sa Genesis hindi natin makita yon, pero sa mga ancient texts pinakita ron na hindi lang po si Rebecca ang may paborito kay Jacob, kundi pati si Abraham din po, no? Favorite niya kasi si Jacob lang yung nakikinig at willing at interesadong matuto sa sa Torah, no? So ulitin natin 'to, ha. Si Abraham ay 175 years old nung namatay. Nag-asawa si Isaac ng 40 years old, so 140 years old si Abraham. So nung tas 20 years na hindi nagkaanak si Isaac sa si Rebecca, at 60 years old ni Isaac, nagkaanak sila ng kambal. Si Abraham was 160 at that time. So ibig sabihin may 15 years na kasama ni Jacob at ni Esau si Abraham. At si Abraham po ang nagturo ng law, ng Torah, ng lahat ng bagay kay Jacob. Dito sa Genesis, makikita natin na mahal ni Rebecca si Jacob. Pero sa ancient text po, kasama po si Abraham. Favorite po ni Abraham si Jacob, no? Kaya dahil nga ito'y gusto niyang matuto ng Torah. Yun ang gusto ni Jacob. Samantalang si Esau, ayaw. Gusto niya hunting, gusto niya mga outdoor, ayaw niya ng mga Torah-Torah. So, yun ang reason, ano? So at least alam na natin yung background na yan, no? Ayon nga sa ancient text sa Book of Jasher, Sister Deb, no? Si Abraham nung bago namatay, ay tinawag niya yung kanyang kambal na apo. Pero si Jacob lang ang nagstay. So all throughout the night nung mamamatay na si Abraham, nakatulugan ni Jacob si Abraham sa kanyang bosom. Kaya nung namatay si Abraham, si Jacob ay nasa Abraham's bosom. Kaya dito po yung terminology na yung mga righteous ay natutulog. Hindi sila patay kundi natutulog sa Abraham's bosom. So dito po nila nakuha yun, ano? Makikita naman natin yung Abraham's bosom na banggit ng Panginoong Yeshua yan. Patungkol doon sa kay Lazarus at kay rich man, yung rich man, na kung saan ay yung rich man ay napunta sa Hades o sa hell, yung si Lazarus ay nasa Abraham's bosom, no? So kasama niya si Abraham. So dito natin yan, ano? So ngayon makikita natin dito na ayon sa story, si Isaac ay matanda na at medyo malabo na ang mata. Actually, legally blind na siya. So, pero yung panganay na anak na si Esau, supposedly siya dapat ang nagmamanage ng family business. Kasi napakalaki po ng kanilang negosyo. Yung negosyo ni Abraham na ipinamana kay Isaac. Tapos si Isaac naman pinalago ito. Lumago ito. So napakarami na nilang tao, marami silang mga animals, marami silang pera, marami silang servants. Pero ang nagmamanage, wala. Outside, ayun, naglalakwat siya, naghahunting.
Ang nagmamanage po talaga ay si Jacob. Siya ang nagpe-perform ng duty ng kanyang kuya. So yun ang ano, no? Kaya Okay. nung dumating si Jacob, nung dumating si Esau, gutom na gutom, ay ang ginawa ni Jacob, sabi ni Esau, pahingi naman ako ng ano mo, ng niluluto mo kasi gutom na gutom ako. Sabi niya, kung ibibenta mo ang birthright mo, ay ibibigay ko ito sa'yo. Tapos sabi niya, aanin ko yung birthright na yan. Kung mamamatay rin lang naman ako sa gutom. So sa'yo na yung birthright na yan. So dito, ang tingin ng mga tao ay mapagsamantala si Jacob. Pero hindi po kasi nila naintindihan, sila ay humuhusga ng isang bagay na hindi nila naintindihan. Ang birthright po, iyan ay responsibilidad. Responsibilidad na alagaan mo yung mga tao, yung clan. Dalawa po ang napupunta sa firstborn, yung birthright tsaka yung blessing. Yung birthright po, yun yung position, yun yung trabaho. Ang blessing yun yung pera, yun yung mana. Si Esau, hindi siya interesado sa trabaho, sa responsibility. Interesado siya sa mana. So sabi niya, sige, isa yun na yung responsibilidad, akin ang pera. Aanin ko yan, di ba? So, ngayon si Jacob, concerned lang siya sa family business. Matanda na yung tatay nila. Tapos hindi walang authority, walang ang dapat na ando doon is si Esau, wala, layas. So yun ano. So nung nakuha ni Jacob ang birthright, ibig sabihin siya na ngayon yung boss. Pero wala po siyang sweldo kasi nasa blessing ang sweldo eh. Nasa blessing ang power dahil doon ang money. Di ba? So si Esau, gusto niyang kunin yung sweldo, yung pera, yung mana, yung buong kayamanan. So ibig sabihin maiiwan kay Jacob ang responsibility ng walang pondo. Yan ang problema. So kaya mga tao mabilis mag-judge. Mabilis nilang ginajudge si Jacob kasi tingin nila ay sinamantala, no? Pero ang hindi naintindihan ng mga tao ay yung sinasabi mismo ng Book of Hebrews na kung saan ay sinasabi na ang masamang tao ay si Esau dahil binenta niya ang birthright niya over a bowl of soup. Yun ang problema ron, ano? So, ang mga tao ay judgmental. Very judgmental sila, hindi nila tinitingnan kung ano talaga ang nangyayari. Samantalang ang ginagawa ni Jacob ay para sa kabutihan, pero siya pa rin ay ginajudge. Yun ang ginagawa sa kanya, no? So nung nakuha na niya yon, ang problema, wala namang blessing. Kasi ang blessing ibibigay kay Esau. So hindi naman pwede yun. Paano mangyayari ron, di ba? So ang ginawa ni Rebecca, sabi niya, hindi pwede ito. Kasi may prophecy na from the very beginning na sabi ng Panginoon kay Rebecca, the younger or the older will serve the younger. So sinabi na yon. So eto na yun eh. Sumusunod lang po si Rebecca sa sinabi ng Panginoon sa kanya. And yet, ginajudge din siya. No? Na may kinikilingan, merong favoritism. Ito po kasi, si Isaac ay bulag na. Hindi na niya alam kung anong nangyayari. So, ang alam niya, gagawin lang niya kung ano yung tingin niya tama. Pero ang problema, wala na nga siyang paningin. So, paano pa siya makakatingin, di ba? Wala siyang paningin eh. Bulag na si Isaac. So, hindi niya technically alam kung anong nangyayari. Hindi nga niya alam na napakasamang yung mga napangasawa ni Esau masasamang tao, mga Canaanites. Kaya sabi ni Rebecca, kapag nag-asawa rin si Jacob ng mga Canaanites, mamamatay na talaga ako, sabi niya. So kaya sabi niya, isend away mo siya. Dapat mag-asawa siya dun sa Haran. Kaya siya pinadala ron. Kasi narinig din ni Rebecca na planong patayin ni Esau si Jacob. Gusto niya talagang patayin si Jacob. Pero hindi po ito nakikita ng mga tao. Ang nakikita nila, niloko eh.
So yung granting pa, sabihin na lang natin kunwari, o niloko nga talaga, sabihin na, pero hindi siya niloko. Sabihin na natin, okay, inunahan siya ng sa ganyan. Yun ba ang kapalit nun is death penalty? Yun ang tanong, dapat ba siyang patayin? Ano ba mas lamang, ninakawan ka o yung pinatay ka? Di ba? O pinagbantaan ka patayin. Yan ang hindi nakikita ng mga tao. Pero, ganun pa man, hindi po nagnakaw si Jacob. Siya lang po ay concerned sa family business nila, sa legacy ng family nila, na ipagpapatuloy niya ang responsibility. Ang problema, wala siyang pera. So pumalag yung nanay, hindi, nasa iyo responsibility. Dapat sa iyo din makuha, ikaw rin makakuha ng blessing. So, gano'n na nga, to cut the story short, alam natin na nakuha ni Jacob kasi hindi na nga ma-recognize ng tatay. Sabi niya, ang boses mo ay si Jacob, pero ang amoy mo, tsaka ang skin mo, si Iso. So, ibig sabihin, ganun na kalala ang problema ni Isaac. Hindi na niya alam kung sino who's who. Sino ang tao, anong ginagawa ng mga tao. Hindi na niya nakikita, kaya ibibigay niya ang blessing sa kay Iso kasi yun ang alam niya. Pero hindi niya alam ang responsibilidad ay napunta na kay Jacob. Ngayon, in short, nakuha ni Jacob ang blessing. Galit na galit si Iso. Pero pag tiningnan mo talaga, Sister Deb, ang context, binigyan din siya ng blessing eh. May blessing pa rin siya. Hindi naman siya walang-wala, hindi naman siya kinurse eh. May blessing pa rin siya. Pero hindi sufficient yun. Ang sabi niya, papatayin ko ang kapatid ko. Aantayin ko lang mamatay yung tatay ko, papatayin ko ang kapatid ko, sabi niya. So, ganun ang ginawa niya. Pero, eto na ngayon yan, Sister Deb, no? Nung pinadala si Jacob sa Haran, blines siya ni Isaac. May blessing pa sa kanya na kung ano-ano, maganda blessing sa kanya. Pero bakit walang man lang naibigay siya na kahit ano kay Rebecca o kay Rachel? Wala siyang dowry. Di ba? Kailangan pa niya pagtrabahuin. Ang yaman-yaman ni Isaac. Di ba? Napakayaman na tao ni Isaac. Samantalang nung last parsha, nung pinadala ni Abraham ang kanyang servant para hanapan ng asawa si Isaac, 10 camels with 10 servants with full of gold and silver and mga provisions sa daan. Bakit si Jacob wala? Makikita po natin later on, kapag binasa natin ang story, nung pabalik na si Jacob, sabi niya, nag-cross siya ng Jordan River. Natungkod lang ang dala niya. Wala talaga siyang kadala-dala. Bakit nagkaganon? Di ba? Hindi ba siya binigyan man lang ng provision ng tatay niya para wala man lang kahit isang camel? Samantalang mayaman sila. Yan po kasi hindi tayo nagsasaliksik. Ano po? Ang sa ancient text, napakalinaw po doon na ninakawan si Jacob. Actually, tinangkaan siyang patayin ni Iso. Kaya lang, ang nangyari ron, naisahan lang ni Jacob na maibigay niya ang kanyang lahat ng ari-arian niya at siya'y pinalakad sa disyerto on his own. At hopefully doon na siya mamatay. Kasi hindi na rin siya makabalik. Tapos ang Beersheba to Haran is 500 miles na disyerto po. Paano ka mabubuhay doon ng walang pagkain, walang inumin, walang kahit ano? So, ito po ang sitwasyon ni Jacob. Pero hindi po nagreklamo si Jacob. Pero patuloy siyang ginajudge ng mga tao hanggang ngayon. Kapag binabasa ang story, si Jacob yung masama. Samantalang nung umalis si Jacob, wala siyang nadalang blessing. Ang blessing po, pera po ito. Ito yung ari-arian, ito yung parang pamana. Wala siyang dala kahit isa, kahit piso, wala. Kahit isang shekel, wala. Anong pinaghihimutok ngayon ni uh, ni Iso kung wala naman pala dala si Jacob? Ano talagang ninakaw ni Jacob? Di wala. Wala nga siyang nadala eh. Kahit ano eh. So, dito po nagkakamali. Kaya makikita natin dito, bakit mahal na mahal ng Panginoon si Jacob.
Dahil despite na binigay sa kanyang blessing, binigay sa kanyang, wala siyang nakuha, hindi pa rin siya nagrereklamo. Yan po ang mga karakteristik ng mga patriarchs mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Hindi po sila nagrereklamo, wala silang sense of entitlement. Hindi sila, Panginoon, nag-promise ka sa akin, Panginoon, ba't ganito? Panginoon, ba't ganon? Maraming question, ano? Samantalang si Jacob, yun ang tingnan natin, bakit mahal na mahal siya ng Panginoon? Yun ang hanapin natin yung rason na yun. Hindi yung hinahanapan natin ng, masamang tao si Jacob, manloloko, niloko niya tatay niya, niloko niya kapatid niya, madamot siya, pinagbili niya yung mga gano'n. No? Pero mahal pa rin siya ng Panginoon. At buti nga sa kanya, niloko rin siya ni Laban. Alam mo yung mindset na gano'n, wala sa hulog po yun. Ano? Hindi minahal ng Panginoon si Jacob dahil siya ay makasalanan. Minahal po si Jacob ng Panginoon dahil napakabuti niyang tao. Sobrang kabutihan niya sa puso. Yan ang hindi makita ng ano. Pag hindi natin nakita ito, ay may problema po tayo. Kasi hindi po natin magagaya ang ginagawa nila. At pag hindi natin nagawa ang ginagawa nila, malabo rin tayong mahalin ng Panginoon na katulad ng pagmamahal niya sa mga patriarchs. Yun po, ano? So, dito, pinag-aaralan natin kung paano minahal ng Panginoon ang kanyang mga tao. Ngayon, katulad nga ng madalas kong binabanggit, si Noah ay perfect. He's just. He's righteous. He walked with God. Di ba? He's perfect in his generation. At iniligtas siya ng Panginoon. Meron siyang 3 anak. Pero isa lang ang ligtas. Isa lang. Si Abraham was a friend of God. Meron siyang 8 anak na lalaki. So, si Ishmael ang una, si Isaac, tapos 6 na anak na lalaki kay Keturah. Pero isa lang ang ligtas. Si Isaac lang. Si Isaac, man of God din, mahal din ng Panginoon. 2 anak, isa lang ang ligtas. Si Jacob po, mga kapatid, mga kaibigan, 12 yung anak, lahat ligtas. Yung 100% eh. Bakit ganon? So yun ang ano natin, yun ang titingnan natin. Paano nangyari yun? Kasi sasabihin ng iba, it's because of the grace of God. Totoo po yun. It's because of the grace of God. Pero ang grace po, ay yung definition natin ng grace is wrong. Ang grace ng definition natin ay unmerited favor. Pero mali po yun. Ang grace po ay unang na-mention kay Noah. Noah found grace in the eyes of God because he was perfect, he was a just man, he was righteous, and he walked with God. Hindi po siya masamang tao na pinakamasamang tao na kinuha lang ng Panginoon at binigyan ng unconditional salvation because God is gracious. Mali po yung definition natin. Ang grace and mercy po, yan yung way na paano tayo makakalapit sa Panginoon. Ang grace po, kapag ginawa natin katulad po ng nila Noah, they found grace in the eyes of God. He was just, he was righteous, he was perfect in generation, and he walked with God. Pag kaya natin yun, papasok tayo dun sa grace. Yung mercy, ito po yung wala na talaga tayong magawa. Gusto natin lumapit sa Panginoon pero wala na talaga tayong magawa. Naglulumuhod tayo, Panginoon, patawarin mo naman ako sa kasalanan ko. Patawarin mo ako, wala na talaga. Ayoko na. Hindi ko kaya, wala akong ano. Yun lang nagkikikin yung mercy. Yung mercy ng Panginoon. Kaya yung thief in the cross, yung criminal, actually hindi thief yun, Sister Debbie, nasa cross. Criminal yun eh. Sabi niya, deserving tayong mamatay kasi death penalty talaga eh. Wala na siyang ginawang kabutihan. Ang ni-recognize lang niya na si Yeshua is Lord at nagsisi siya sa kanyang kasalanan. Kaya sabi ng mga sages, yung mga nagtuturo nung araw, mga rabbi nung araw, yung mga wise men, sages means wise men. Kapag magsisi daw tayo a day before we die, sabi nila,
Pero ang tanong, ang sagot ng mga disipulo, paano mo naman malalaman kung kailan ka mamamatay? Tapos sabi niya, kaya nga dapat ngayon pa lang magsisi ka na kasi hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. So isipin mo na bukas ka mamamatay, magsisi ka na ngayon. Kaya yun ang sinasabi mga kapatid, mga kaibigan sa Hebrews chapter 3. Today, if you hear his voice, do not harden your heart as you did in the rebellion. So, yun po yun. No? So, grace and mercy. Doon po tayo. No? At yung mercy, makikita rin natin ang katulad ng parable ng Panginoong Yeshua na kung saan sabi ng king, nakita niya yung servant niya na malaking utang sa kanya, ikulong mo ito kasi hindi nagbabayad ng utang. At naglulumuhod, nagmamakaawa. Di ba? Naawa naman yung Panginoon. Sabi niya, sige, pinapatawad na kita. Pinalaya. Pero hindi niya pinagpatuloy yung kanyang kabutihan. Naging masamang tao siya. Kaya binawi. So dito pa lang yung assurance of salvation ay laglag na eh. So sa ano pa lang na ito ano. So anyways, pero ang mercy po is yung wala na tayong magawa pero naglulumod tayo sa Panginoon. Hindi po yung mercy na wala na tayong gagawin kasi ayaw nating gawin at ligtas pa rin tayo. Hindi po papasok ang mercy doon. At hindi rin lalong-lalo nang hindi papasok ang God's grace. So, it's kasinungalingan po 'yon ang sinasabi ng iba, ng karamihan, na kapag nag-pray to receive ka lang po, ay ligtas ka na habang buhay. Simula po pa lang 'yon. Napakagandang bagay na gagawin natin 'yon pag tinanggap natin ang ating Panginoon Yeshua bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay dapat sumunod sa kanyang mga commandments, no? Um, so dito po si Jacob, ano? Si Jacob siya ay talagang focus siya sa pamilya, no? Focus siya sa pamilya, masunurin siya sa nanay niya at masunurin siya sa tatay niya. Kahit ikakapahamak na niya, sumusunod pa rin siya. Sabi niya, talagang ang kanyang tawag dito, ang kanyang puso ay talaga napakabuti, no? Ngayon, merong yung Jacob kasi, Sister Deb, ang pangalan ang ibig sabihin nito sa Hebrew is supplanter. Supplanter, no? Parang mang-aagawan dating. Pero actually, ang tunay na meaning ng supplanter, ng supplant, ay ganito. Pinapalitan mo yung isang tao na hindi worthy. So, kasi superior ka. Yun ang supplant. Sinusupplant mo. Yun talagang tunay na meaning ng supplant, no? Hindi yung mang-aagaw lang. Hindi. Kung wari, pinapalitan mo itong isang tao kasi hindi na siya effective. Hindi mo siya inaagawan dahil magaling siya tas gusto mo lang mang-agaw. Hindi po. Inaagaw mo sa kanya kasi hindi na siya effective, kailangan kunin mo na para palitan mo siya. Ganun po yun, ano? So, yun po ang pagsuplant, no? So, dito, makikita rin natin dito na um, sa ano na to, sa parsya na to, ay dapat makita natin na wag natin ipagpapalit ang responsibilidad sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. So hindi po minsan madalas natin sinasabi um, yung pinagpapalit natin yung mga bagay sa, for example, pinagpapalit natin ang obedience natin sa Panginoon dahil sa pera. Kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin magtrabaho. So hindi rin po yan nalalayo kay Esau na pinagpalit niya ang kanyang birthright over a cup of stew sa pagkain, Sister Deb, ano? Yun ang parang minsan o kadalasan maraming tao ang ipinagpapalit ang kanilang birthright even to the point ng kanilang salvation for the sake of money. Para sa laman tiyan, di ba?
So hindi naman natin ginajudge, pero ito po yung example na yon. Kaya sabi sa Book of Hebrews, si Isaac, si Esau ay pinagpalit niya ang kanyang birthright over a cup of stew. So walang kakwenta-kwenta. So ganun din po tayo, no? Huwag natin ipagpapalit ang ating salvation o ang ating pagsisilbi sa Panginoon o yung pag-obey natin ng kanyang commandments dahil lang ito'y kapalit para sa laman tiyan. Either pagkain or pambili ng pagkain. Siyempre, pag nagtrabaho tayo ng Shabbat, para may pambili ng pagkain. So, ganun din yun. Malaiso po yan. Ano? So, Sis Deb, mukhang wala na yata tayong time. Ano? Naririnig ba ako ngayon? Narinig kita, Sister Deb. Naririnig mo ako? Yeah. Okay. Kanina, mila ako ng pasensya kasi on and off yung internet natin. Nag-brown out ngayon. Nag-brown out. Tapos, ginamit ko na lang yung data ko. Medyo mahina. Kaya hindi ako makapag-reply sa iyo. Pero nakikinig ako. Nasundan ko yung lessons na pinahayag mo ngayon at pinaka ano sa yung pinaka-to nung mga mensahe na matutunan natin sa parsya ngayon ay yung pagpapahalaga sa birthright, pagpapahalaga sa magulang, at ganun din yung resulta ng hindi pagsunod at paggalang sa magulang na nakita natin sa buhay ni Iso. So yun. Kaya balik natin muli kay Brother Richard para sa closing prayer. Okay, salamat Sister Deb. At tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa parsya na ibinigay niyo po sa amin na ito po ay nasulat upang kami po ay matuto ng inyong pamamaraan ng mga pangyayari ng mga nakaraan at po para malaman namin paano niyo minahal ang mga patriarchs na tulad ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Nawa Panginoon na ipagpalain ninyo ang inyong salita at ito po ay at magbunga sa puso ng mga nakapakinig at makakapakinig nito. Panginoon, muli namin ibinabalik sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat Shalom.